Hindi rin malayo sa inyong kaalaman ang nangyari na pagpapalit ng liderato sa Senado. Wala akong problema sana kung ang ipinalit nyo dyan karespeto kung umasta at walang hangin or yabang sa katawan. Kasi, sa totoo lang, gusto ko lang din paintindi sa inyo kung saan ba nanggagaling yan. Ang walang humpay na pilit na sinisiraan ang kredibilidad ni Senator Rodante Marcoleta. Yung latest, etong si Ramon Tulfo na kung kailan pa tumanda, is napakasinungaling. Mahirap po, sir, na maglalabas kayo ng mga pagbibintang sa mga politician in general na may binabayaran. Pangalanan nyo po at ilabas nyo yung testigo nyo. 'Di ba? Ganon din po kay Senator Tito Soto. Ako sa inyo, sinabi nyo na isa sa Blue Ribbon Committee ay nagsabi sa inyong na-edit ang sworn statement ng mga diskaya. So, ilabas nyo. Hindi pwede yung puro kayo hearsay. Etong flood control projects na to, palaging parang melodramatic. Ang tagal-tagal. Ang tagal nating naghihintay na magkaroon ng may mapapangalanan or magsisiwalat kung sino-sino ang mga nasa likod ng katiwalian sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon, nung meron nang lumabas or naging parte sila ng sindikatong ito, ay pilit namang dinidiscredit. Ano hong gagawin natin? Isinalang na nga nung mag-asawa ang kanilang buhay sa pagsasalita at pangalanan ang iilan sa mga kasabwat na sinasabi nila or nagsabwatan dito sa the biggest scandal sa ating flood control fund na trilyon na umabot. Ngayon, sinasabi ng mga napangalanan nila is hindi sila nagsasabi ng totoo. Alam nyo, wala naman pong problema doon. So ako, ang hindi maganda is yung gawain ng bagong liderato ngayon sa Senado, lalo na si Senator Tito Soto bilang Senate President, is una, walang ginagawa sa kanya si Senator Rodante Marcoleta, pero sa lahat ng interview niya, iniinsulto niya ito, ubod siya ng yabang, at parang walang walang kaklas-klas na tinatawag kung umasta. Yung dinadaan niya sa yabang. Ako, when I was watching, tinatanong ko yung sarili ko ano kaya nangyari, no? Alam mo dati, I look up to him. Tapos si Vico Soto, ganun din, taas ng pinopost ko pa nga si Vico Soto. Pero yung nakita ko kung ano yung ginagawa na yun, nakakalungkot. Sabi ko nga, sayang na very vindictive sila pareho. Kasi, isipin nyo, lumabas ang diskaya at nagsalita sila at sinalang nila yung buhay nila kasama ang kanilang pamilya. Si Vico Soto, sa 15 na contractor na lumabas, ang pinag-initan lang niya is yung mga diskaya. Alam mo, sana hindi lahat niya. Tapos, si Tito Soto naman, ang pinag-iinitan naman niya, si Senator Rodante Marcoleta. Which is, na saan nanggagaling yun, diba? Then I realized when I was watching, naalala ko na ikwento sa akin ni Sen Marcoleta. Nagkakaroon ng, yung bago na, diba? Yung nanalo na yung mga senator. So, para nag-iisip sila magkaroon ng bagong leader or magbotohan ulit sa Senate dahil bago sila lahat, diba? And may impeachment. I remember, ang tatandaan ko, sinabi kasi raw ni Sen na sana yung uupong Senate President ay abogado. Kasi hindi joke, like yung mga nangyari sa nakaraan na may mga na-impeach na nagkamali. So ayaw niya nang magkaroon ng ganung problema. Kasi, if you're in Senate kasi, konti na lang kayo, you're one whole group dapat, diba? Na magkakasundo kayo or magkakaisa kayo, magkakaroon man kayo ng hindi pagkakaintindihan, magkakaiba-iba man ang inyong kulay sa politika. At the end of the day, kailangan you can meet eye to eye, 'di ba?
So, yun yung isa, no? Na, kasi gusto niya talagang maging Senate President again. Ako naman di ko maintindihan. Naging Senate President ka na before eh. Parang bakit again? Parang bigay mo naman sa iba. 'Di ba? Bakit, parang, nangyari na eh, 'di ba? Parang na-experience mo na yan eh. And there are better people more than you are. Like, Senator Alan Peter Cayetano. 'Di ba? Nandiyan naman yung mga iba eh. 'Di ba? So, bakit pinipilit mo, tas feeling ko sumama ang loob niya with that? Kasi tapos nagkaroon ng debate nung what do you call this? Nung impeachment itself, nagkaroon sila ng debate. I think because they were debating with a lawyer. And, syempre, alam naman ni Senator ng iba dyan. Huwag na tayong magpanggap. Na abogado naman talaga si Senator Rodante Marcoleta. How can you debate with a lawyer na si Senator Rodante Marcoleta? I can assure you, hindi magsisinungaling. Hindi ko siya ipaglalaban ng ganito katindi kung siya ay sinungaling. Siya lang, for me, as of this moment, kaisa-isa yan siya na pinagkakatiwalaan ko among everybody. Hindi yan bayaran. Nung nangyayari itong Blue Ribbon Committee na hearing, ang dami-dami hong lumalapit na gustong magbigay ng pera, makausap lang siya, and all. Wala siyang hinaharap, hindi siya kayang bilhin ng kahit ninuman. Kasi ang kanya, matanda na siya, gusto niya mag-iwan ng legacy para tulungan ang taong bayan. Yun lang yon. Ganun lang kasimple. Lahat ng rigodon na to, yung nagkapalitan ng liderato dito sa Senado, walang kaalam-alam si Senator Marcoleta. Inaayos lang niya ang kanyang trabaho. He may be a neophyte, baguhan siya, pero abogado po siya. At huwag din ho nilang kakalimutan na 18 years siyang naging congressman. Hindi niyo ho siya mapapaikot. At never ho siya mang-iinsulto. Sasabihin lang niya sa'yo kung tama ka or mali ka based kung ano ang nakasulat sa batas. Ngayon, kung kinokorek kayo at sinasabi lang niya yung katotohanan base sa batas, makinig ho kayo. Kasi hindi ho kayo abogado. 'Di ba? At saka wag ho nating baliin yung batas. Wag nating baliin yung batas. Wag nating ipilit na eto yung dapat, na hindi naman dapat. Wag ganon. 'Di ba? Maling-mali eh. Let me remind you something. The difference between yung mga DPWH government official na nangumisyon ang pagkakaiba nila sa contractor. Ang contractor po, nagdi-deliver ng project. May ibang contractor ginagamit para gumawa ng project na ghost. Di po ba? Ghost project ng mga tiwaling opisyal ng DPWH. But, not only that, remember, yung mga RD and DE, ang nag-uupo dyan at nagre-recommend dyan ay mga congressman. Alam ho natin lahat yan. Huwag na ho tayong magpaka-plastic. Kasi, once in my life, I'm with a congressman also. So, alam ko. At alam ko yung takbuhan dyan. So ngayon, yung mga contractor or mga contractor na yan ginagamit or nangungumisyon yung mga tauhan dyan sa DPWH na ginagamit din ng may higher ups. Sinabi naman, yung iba senator or congressman or whatever. Hindi mo nila yan gagawin nang wala silang wala hong nag-uutos sa kanila. Ako'y naniniwala dyan. At tatandaan nyo, sino ho ang mas may kasalanan? Di ho ba yung nangungumisyon o yung ginagamit? Akalain nyo, tingnan nyo ang pagkakaiba. Yung diskaya na nagsalita na sinalang ang buhay nila at pati pamilya nila, nahaharas sila ngayon, binubuli sila ngayon, tinatakot sila ngayon, at ginagawan sila ng kung ano-anong kwento at nagbabayad na ngayon ng mga vloggers, nagbabayad na ngayon ng
sa mainstream media, SOCMED, bayad na bayad. Bumubuhos ang pera para lang i-discredit again si Senator Marcoleta, para ma-discredit ang Diskaya. Sinong pinoproteksyonan ng mga taong ito? Bakit si Bryce Hernandez na nagpapatalo sa sugal ng daan-daang milyon pinoprotektahan? Wala ho itong trabaho rather than kumulekta ng pera at nakawin ang pera ng sambayanang Pilipino at ipang sugal. At iyan po ang pinoprotektahan nila. Napakawalang hiya. Binaha. Walang matulugan. Nababasa ang gamit. Walang damit na natira. Natutulog ng malamig. Sa malamig, yung wala silang masilungan. Gutom. Tas mga hinayupa kayo. Inuubos nyo yung pera ng bayan. Sarap ng buhay na nagsusugal kayo. Tapos yan ang gusto nyong protektahan? Yang mga yan? So ngayon, yung senyales na ginagawa ng mga iilan dyan, na obvious na may pinagtatakpan, is senyales na sa mga contractor, whoever will speak up, ay huwag kayong magsalita. Hindi namin kayo pakikinggan at wala kayong mapapala. Ididiin namin kayo, mapapahama kayo, kayo ipakukulong namin. Yan ang kanyang ginagawa. Yan ang pinapakita nila ngayon. Tinatakot nyo ang mga taong gustong lumabas at magsalita at magsabi na ng katotohanan at aminin ang kanilang kamalian at sabihin na kung sino ang behind sa korupsyon na nangyayari dito sa bansa. Ultimo ang presidente ng Pilipinas nanawagan. Nakakaya, hindi ba kayo nahihiya? Mahiya naman kayo. Nanawagan siya, ang panawagan niya, ang panawagan ni BBM is tulungan siya na sugpuin ang katiwalian or korupsyon. Lalo-lalo na sa pinagmalaki niyang 5,500 flood control projects. He asked, kailangan niya ng tulong daw para masugpo etong katiwalian na to. Sa administrasyon niya, gusto niya mahuli or matigil ang nakawan sa gobyerno. Pero ano pong ginawa niya? Nung may nagsalita, may lumabas at umamin, which is the Diskaya couple, at nagbigay sa atin ng mas malinaw na kwento kung ano ang takbuhan sa sindikato sa pagnanakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng DPWH. Anong sinabi niya? Hearsay. Hearsay, BBM. Sa tingin mo ba, sa ginawa mo, may maglalabas pa or magsasalita pa? Alam mo ginawa nyo? Again, you cut yung hope nila na may pagbabago pa sa bansa natin. Ikaw, BBM, nanawagan ka, natulungan ka. Si Senator Rodante Marcoleta, pinaglalaban ka, naniniwala siya sa'yo sa panawagan mo. Pero anong ginawa mo? Ultimo si Senator Marcoleta. Anong ginawa mo? Gusto mo ng tulong? Naghihiring ng maayos doon. Hindi mo pinigilan na hindi siya tanggalin. Sincere ka ba? Tapos yung lumabas na testigo. Walang perpekto. Pucha, ang problema kita mo si Bryce Hernandez na lumustay ng daang-daang milyon sa kasino, gusto niyong protektahan. Pero itong mga Diskaya, halos gusto niyo nang patayin. Dahil nagpangalan ng kakilala nyo? Or baka naman may tinatago kayo dyan? Ako, nalulungkot ako para kay Senator Rodante Marcoleta. Kasi, napaka-pure po ng kanyang intensyon para tumulong sa ating bayan. Mabait po siyang tao. Pero kita nyo ginawa sa kanya? Yung gusto mo magsilbi sa bayan at sa mamamayang Pilipino, humingi ng tulong ang presidente. Tinugunan niya. Anong ginawa? Wala. Duwag. Walang itlog. Brat. Dinidiscredit pa siya. At pinababayaan niya na bastusin
at dinidiscredit yung hearing ng Blue Ribbon Committee. Kayo dyan, mga contractor, mga naape, mga inabuso ng mga politician or government official na ito, lumabas ho kayo lahat. Panahon na dapat magkaroon kayo ng boses. Huwag ho kayong matakot, dapat sila matakot sa inyo, kasi kayo ho ang may alam. Huwag kayong magpapasindak sa kanila. Pag kunwari, inipit kayo ng BIR, NBI, BOC, go out on social media, announce it. Sabihin nyo, hinaharas kayo, iniipit kayo, ginagawan kayo ng issue, isumbong nyo ho sa mamamayang Pilipino, isumbong nyo sa bayan. Kasi hindi na ho tama to. Nakakalimutan na nila na lahat ng government official, sumisweldo sila dahil po sa tax ng bayan na galing sa ating lahat. And take note, ang unang nagsiwalat neto si BP Sara. Ever since sinabi niya may hawak ng pondo ng bayan ay si Saldico at saka si Tambaloslos Martin Romualdez. Di ba kaya siya pinag-initan? Can you see the pattern? Lahat ng lalabas ng katotohanan pinag-iinitan. Etong gobyernong to, wala na hutong direksyon, rather magtakipan sa kamalian or sa nakawan sa bayan. At dyan sa Congress, sa mga congressman, alam ko naman na marami pa rin sa inyo na may pusong maayos, kaisipan na matino. Fight for the Filipino people. Huwag ho kayong maduwag. Bakit ho kayo naduduwag? Paglaban nyo ho yung tama. Kung nakikita nyo yung mali, ipaglaban nyo ho ang mamamayang Pilipino. Huwag nyo isipin na kaibigan nyo kasi mali ho yun. Kahit po kaibigan nyo yan, kung nagbibigay, nagiging salot ng lipunan, kailangan yung kitilin or pigilan. And the only way you can stop them is by telling the truth. And the truth will set you free. Huwag nyo i-tolerate. Sa mga congressman dyan na iba, huwag nyo i-tolerate. Kasi ang dumi-dumi na ng pangalan ng Kongreso. Dahil sa isa, dalawa, tatlo, or iilan na nakaupo dyan, nakasama nyo. Hahayaan nyo hubang ganon? Mahiya, ito yung totoong mahiya naman kayo. Yung totoong mahiya kayo. At hindi din hulusot dito si BBM. Kasi una sa lahat siya yung pumipirma ng budget. Anong klaseng leader yung hindi mo alam ang nangyayari sa paligid mo? Anong ginagawa ng mga consultants mo and secretaries mo? So, ibig sabihin, hindi ka talaga hands-on. Hindi mo talaga tinitingnan mabuti kung ano yung nangyayari sa iyong bansa. Diba sabi ni BBM, flood control projects na nawala, ghost at guni-guni lamang. Gusto niyang malaman kung ano nangyari sa kanyang administrasyon sa flood control projects. Ano hong nangyari? Bigla, Duterte ang inaalam na flood control projects. Ganito na lang. Huwag lang tayo doon. Doon na rin, imbestigahan din natin yung kay President Arroyo, Gloria Arroyo, President Noynoy Aquino, President Duterte, and BBM admin. Wag lang yung Duterte, then BBM. Doon tayo, kasi para magkaalaman, dati naman senator din naman sila dyan eh. Noong mga panahon ni President Gloria Macapagal, saka President Noynoy Aquino. Napaka-peki naman kasi Duterte pa rin yung may kasalanan sa huli. Tigilan nyo yung kaplastikan nyo na kunwari ako po'y nagugulat at hindi ko po akalain na ito po'y nangyayari. Sobra na. Kayo ang sobrang mga peke. Mapagpanggap na nagsasabwatan upang samantalahin at nakawin ang pera ng bayan. Imbestigahan mo, BBM. From Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino, PRRD,
And ngayon, mas maniniwala pa ako sa iyo. At sa mga contractors, magsama-sama kayo, ipaglaban ninyo na kayo ay iniipit lang, napipilitan lamang magbigay or mawawalan kayo ng trabaho. At sabihin nyo na yung katotohanan. Alam nyo bakit? Dahil mas gaganda ang magiging project ninyo dahil masusugpo ninyo ang katiwalian sa nakawan sa DPWH. Mga kababayan, kitang-kita na ho natin kung ano yung nangyayari sa ating bayan. Lahat ho nang nagsasalita at gustong mapabuti ang ating bansa ay pilit nilang pinasasama. Sana po gising na kayo. Sana po, katulad namin, ipaglaban nyo lang po kung ano yung tama at huwag nating pagtakpan kung ano ang mali. Protektahan ho natin yung mga taong gustong magsalita. Hindi man ho sila perfecto, inaamin ho nila ang kamalian nila, pero hindi naman po, porket nagsalita sila, lusot na sila lahat. Aminado naman ho sila doon. At alam din ho nila ang consequences ng kanilang ginagawa. So, maging matalino po tayo. Alam ko naman dami, pag nakikita ko SOCMED, grabe. Alam ko, ang dami ng matatalinong Pilipino, alam na nila yung tunay na nangyayari sa atin.